Sa February 23, after 1 year, matutuloy na ang pre-trial hearing ni former President Rodrigo Duterte. Ano ba yung mangyayari dito? February 23, 24, 26 at 27 yung paunang schedule. 4 na araw lang sa isang linggo dahil ang rekomendasyon ng medical experts ay dapat may mahahabang pahinga si Duterte dahil 80 years old na siya. Dito sa confirmation of charges hearing, ilalatag formally ng prosecution yung mga ebidensya nila at may pagkakataon yung defense na sagutin yung mga yon. Yung ilalatag nilang ebidensya ay may kinalaman sa 3 counts of crimes against humanity of murder. 1 count ay para sa mga pinatay ng Davao Death Squad. Second count, yung mga high-value target na pinatay. At third count ay para dun sa mga pinatay sa barangay level na Oplan Tokhang. In total, 78 na biktima yung pinili ng prosecution at hinati-hati nila sa 3 count para ipakita yung common plan o yung isang grand modus. Walang number threshold ang crimes against humanity o walang binibilang na ilan ba dapat ang napatay. Ang mahalagang mapakita ay yung nexus o yung koneksyon ng mga pagpatay sa isang malakihang modus. Ang goal ay mapakita ng prosecution na hindi random yung mga patayan, kundi parte ng isang systematic plan at si Duterte ay isang indirect co-perpetrator. Mula sa mga dokumentong nauna nang naisubmit, alam natin na kasama sa count 3 yung police one-time big-time operation sa Bulacan at Caloocan noong 2017 at 2018. Hindi pa sigurado kung sino-sino yung mga high-value targets na kasama sa count 2, pero alam nating tinignan ng prosecution yung pagpatay kina Albuera City Leyte Mayor Rolando Espinosa at Ozamis City Mayor Reynaldo Paruhinog. Alam din natin na nakapag-deposition na yung mga self-confessed hitman ng Davao Death Squad na sina Arturo Las Cañas at Edgar Matobato para dun sa count 1. Bihirang magpakita yung mga witness sa level na to, pero ang sigurado makikita na si Duterte after 1 year. Hindi lang natin alam kung in person ba siya a-attend o via video link ulit tulad ng dati. Pero ang sabi ng abogado ni Duterte, hindi raw sila nag-request para sa isang video link appearance. Base sa mga ebidensya, magde-decide yung mga judge. Yung unang outcome, i-confirm lahat ng charges at tumuloy na sa trial. At pwede rin namang ilan lang sa mga charges ang itutuloy sa trial. Yung second outcome, humingi yung judges ng karagdagan pang ebidensya mula sa prosecution. Yung pangatlong outcome, i-dismiss lahat ng charges at wala ng trial na mangyayari. Natuloy na ang confirmation of charges hearing dahil nagdesisyon ang 3 judges ng ICC Pre-Trial Chamber na fit for trial si Duterte o kaya niyang humarap sa hearing at maiintindihan niya ang nagaganap. Ito na yung pangatlong talo ni Duterte. Una siyang natalo dun sa hiling niyang makalaya muna. Pangalawang talo niya yung hiling na ibasura yung buong kaso dahil daw walang jurisdiction. At pangatlong talo niya nga ito yung hiling niyang i-pause muna yung buong proceedings dahil nga raw cognitively impaired siya. Sa ICC, every year dapat binibisita ulit ng mga judge kung dapat pa bang nakakulong ang isang akusado. Kaya kahit natalo na si Duterte dun sa hiling niyang interim release, yung pang-4 na araw ng hearing ay para i-discuss yung kondisyon niya sa kulungan. May mga biktima na ring officially admitted as participants to the case. Meron ng sure na 29 na biktima. At meron namang isang grupo na ipa-finalize pa among a group of 300 victims. Ipinaglalaban pa ng mga abogado ng biktima na i-expand ng prosecution yung kaso para masama yung iba pang krimen tulad ng pagkukulong or pagtorture. Kaya sinabi na rin ng korte na pwede pang magdagdag ng mga biktima later on. Inassign na rin officially ng korte ang mga veteranong human rights lawyers na sina Joel Butuyan at Gilbert Andres bilang common legal representative o abogado ng lahat ng biktima. Ang lahat ng mangyayari sa linggong yon ay mapapanood. Pwede siyang panoorin sa loob mismo ng korte sa The Hague, basta first come first serve. Mapapanood din to sa web stream, pero may kaunting delay nga lang dahil sisiguraduhin ng ICC na walang sensitibong detalye ang mabobroadcast. Halos 1 taon ang usad bago tayo makarating sa pre-trial. Ang sabi ni Vice President Sara Duterte, pagpapakita raw ito na bias ang korte. Parang ang bilis naman daw ang sabi ng lead defense lawyer na si Nicholas Kaufman, kahit handang-handa naman na raw sila. Pero para sa mga biktima, ang tawag sa nangyari ay due process, na kailanman ay hindi ibinigay sa mga pinatay.